na natin si Congresswoman Jervy Luistro ng ikalawang distrito ng Batangas at chairperson po ng House Committee on Justice. Congresswoman, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Alvin and Doris. Thank you for having me here again. Good Opo. morning sa lahat ng viewers and followers. Yan. And of course, magandang umaga sa mga residente ng ikalawang distrito ng Batangas. Alay. Pwede, Ma'am Carmi, kayo pwede official. banggitin yung bayan. Of course. Special greetings po sa ating Mabini. mga kababayan from Mabini, Bawan, San Pascual, San Luis, Lobo, at Tingloy. Gising-gising na po. Every gising is a blessing. Correct. Meron bang constituents, meron kayong lugar na under sa inyo na may beach? Definitely. Meron. Marami. No? Oh. That includes Mabini. And for the information of everyone, Mabini po ang town ng Anilao, which is the birthplace of scuba diving in the Philippines. Di, No? natanong ko lang dahil mainit, partner, ang mga kababayan natin, sugod! Oo, hanap Sugod na sa hanap. dagat Yes. para magpalamig, Pinakamalapit. Congresswoman. Oo. We Anilao. also have Masasa White Beach in the town of Tingloy. And we also have a lot of scuba diving sites in Bawan, San Luis, and Lobo. Significantly, Alvin and Doris, ours is a tourism area. Ang kalahati ng aming dagat ay tourism area. And the other... wait lang mga kababayan. Sorry, idagdag ko lang din. Bukod sa sinabi ni Congressman Terry Ridon, isang malaking factor din mga ka-GP Natics yung lalabas po sa susunod na pagdinig. Kung saan po mga kababayan ay inimbestigahan na nga po ng NBI yung pagtatangka, di ba? Or pagbabanta ng ating pangalawang Pangulo laban po kay First Lady, laban sa ating Pangulo at laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Mga ka-GP Natics, siya ay madadagdag pa po doon sa mga talagang magpapatibay pa ng article of impeachment laban kay BP Sara Duterte para ito po mga kababayan ay madala na sa plenaryo. At the same time sa plenaryo, sinasabi ko nga po sa inyo, mga ka-GP Natics, ay sigurado na may nakaredy na po mga kababayan na 100 plus, okay, na congressmen, congresswomen na buboto po mga kababayan para bitbitin na po yung article of impeachment sa Senado. Dahil isa po dyan, isa po dyan, I mean, mangilan-ngilan dyan, or sabihin na lang, ano ba magandang gano? Kasama na rin po dyan yung mga bumaliktad, mga kababayan, na akala ni BP Sara Duterte ay kanyang mga kaalyado. Ito yung mga tao na noon ay naninimbang pa lang. Ito yung mga tao na noon ay naniniwala, mga kababayan, na wala pang sapat na basihan para i-impeach si BP Sara Duterte. Pero ngayon, mga kababayan, ay sigurado na sila sa paglabas po ng mga pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes na noon akala nila ay mga rumors lang, na akala nila ay gawa-gawa lang. Pero dahil sa pagkumpirma po ng AMLA, ay doon na po napalitan ang kanilang mga desisyon. Okay? So sure na yan. half is industrial. We call it Batangas Bay and Balayan Bay. No? Pero, Part po tayo ng Verde Island Passage. ayun, no? Pero public beach naman yun, ma'am, no? I mean, anyone can Well, have access. Merong pub, one owns naman Oo, the tama shoreline, yun. di ba? Oo, No one owns perception na parang dedicated. But actually, it's publicly owned, the entire beach. Ang tagal ko nang nakapunta sa Anilao, sa totoo lang. Island Passage. This is the home Center to the of the most, the birthplace of scuba diving. Ay, pwede palang touristing. Di umano ang kanyang rights, privacy rights. Go ahead, ma'am. Ano reaction? PSP, AMLAC, and several other congresspersons today Dapat kanina to for violating di umano ang kanyang rights, privacy rights. Go ahead, ma'am. Ano reaction niya? Alam mo, Alvin, this is one of their options, no? As a matter of fact, nauna na yung maraming petitions doon sa Supreme Court. We have, I think, a total of 4 petitions already pending before the Supreme Court. Meron pa isang petition nandito sa RTC Quezon City. At ngayon, ang balita, they will be filing a criminal case for violation of the confidentiality, no?
against us. That includes me, some members of the Justice Committee, and even Some the members lang AMLAC and the BSP. Lahat ng ito, Alvin, are part of the options of the defense, no? Pero ang maliwanag, they are really against the disclosure of this information. Exactly. These are attempts to suppress the disclosure of this information, no? Tayo sa Justice Committee, in my capacity as chairperson, we maintain the position that we did not violate any law. Neither the provisions of the Bank Secrecy nor the provisions of the Anti-Money Laundering Act, no? Opo. Ay, hindi, pero teka muna. Sabi mo, option nila yon, ano po? Pero Yeah. pinaninindigan po ba ng komite na pinamumunuan po ninyo na walang mali, Oo. walang mali Oo. sa ginawa ninyong pagsasapubliko ng bank transactions ng pangalawang Pangulo? First and foremost, Alvin, no? Paulit-ulit natin yan dinidistinguish during the hearing. Hindi po bank records ang ating sinapina. Ang Correct. sinapina po natin are covered transactions and suspicious transactions. It is our position to make a distinction between bank records, which is covered by the confidentiality in bank secrecy law, and the transactions which were made the subject matter of the subpoena. Pag sinabi mo kasing transactions, document yan ng AMLAC, no? Oo. But when you say records, document yan ng bangko. Ng bangko. So in as far as we are concerned, pagdating sa bank secrecy law, there is no violation. Now, if they will be raising the violation of confidentiality of AMLAC, this is my answer to that. This is an impeachment case, and therefore, the totality of all the laws pertaining to transactions and bank records must be considered, no? Correct. This is an accountability mechanism, and therefore, the exception provided in the bank secrecy law must be interpreted in such a way that it should cover any other confidentiality in other existing laws. Otherwise, wala nang matutuloy na impeachment on the ground of unexplained wealth. Exactly. Opo. We've been very, very cautious. As a matter of fact, mahaba ang deliberations natin dyan during the hearing before we finally proceeded to hearing the report of the AMLC. We are aware of the confidentiality provision in the bank secrecy law. We are likewise aware of the confidentiality provision in the AMLAC. Simple lang naman yan mga ka-GPnatics eh. Kung may, alam nyo, di ba, merong sinasabi ni Jinky Luistro kanina na sa ngayon maraming mga pending appeal, di ba, before the Supreme Court. So, if the Supreme Court sees anything, mga kababayan, na illegal, di ba, na ginagawa ngayon ng Committee on Justice, palagay ko naman dapat nagbigay na sila ng TRO o kaya sinabi na nila na unconstitutional ang procedural na ginagawa ng Committee on Justice. 'Di ba? Mga ka-GPnatics. Wala naman tayo nakikita na ginagawa ng ng Supreme Court. Ibig sabihin, kung walang utos sa Supreme Court, mga kababayan, dahil nga naman alangan kontrahin nila, 'di ba? Ulitin ko, alangan kontrahin nila yung kanilang pahayag dati, mga kababayan, doon sa House versus Sara Duterte impeachment, ay sinabi doon yung 9 guidelines, which is, mga kababayan, yan po yan talagang pinagbabasihan ng Committee on Justice doon sa kanilang proceedings. So, paano sasagutin yon at paano babaliwalain yon ng Supreme Court? Lalabanan nila yung sarili nila. Diba? Hindi naman siguro sila kakain ng sarili nilang suka dahil hindi naman po ito napakatagal na panahon na nangyari. It was just last January, yung kanilang finality. Mga kababayan, diba? Yung sa unang impeachment ni Sara Duterte. So therefore, mga ka-GPnatics, hanggat wala silang nakikitang mali, ituloy-tuloy lang. But we are giving spirit to the intentions, the rationale behind this accountability mechanism. Opo. Napiyok ba? Napiyok? Nawindang tayo, nangailangan tayo ng lahat ng klase ng diksyonaryo Masakit yung para lalamunan. alamin kung anong ibig sabihin ng Cheryl. forthwith. Ngayon meron na namang bago. Others.
Anong ibig sabihin po nung others? Yung sa SALN, ibig Oo, sabihin. salin This- naman. Oh, wait lang mga kababayan, bago natin pag-usapan yung others na yan kasi mahaba ba yan. Pero sabi dito, may posibilidad bang mag-resign si Sara Lustay? Yun ang pinapalabas nila ngayon. Mga kababayan, ay naku, wag kayo magpapaniwala dyan. Alam nyo, hindi yan magre-resign si Sara Duterte. They will exhaust everything, every legal, mga kababayan. No? Kahit nga baka illegal, isama na nila dyan. 'Di ba? Every resource, ang tawag dito, they will exhaust everything. Every legal remedy, baka kasama na illegal. Sabi ko nga illegal, mga kababayan, gagawin lahat yan ni VP Sara Duterte ng kanyang kampo. Hindi po yan magre-resign. Bakit kanyo? Kasi pag nag-resign siya, mga kababayan, una, pag nag-resign siya, syempre, matik tanggal siya sa kanyang pagiging VP. Pangalawa, mga kababayan, pag siya nag-resign, it doesn't mean na hindi po nila itutuloy yung kaso, yung impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Okay? So, hindi po siya ligtas doon. Hindi safe kung siya po ay magre-resign. Kasi ang akala ng iba at ang pinapaliwanag ng iba, kung mag-resign si VP Sara Duterte, wala nang i-impeach kasi nag-resign na siya. Pag nag-resign siya, hindi na siya impeachable official. Mali. 'Di ba? Kung nangyayari na po, 'di ba? Kung ongoing na po ang trial, mag-resign si Sara Duterte, sabi nga po ng prosecutors, 'di ba? Panel of prosecutors, ay itutuloy po nila kasi may dalawang magiging finality po 'yan. Removal of office at perpetual disqualification. Yan po ang hinahabol kasi nila, mga kababayan. Removal of office, perpetual disqualification at matuloy na rin. Pangatlo, matuloy na rin yung mga criminal charges against her. 'Di ba? Kasi ang inaantay lang naman natin para mag-progress yung mga criminal charges against her Dahil nga alam po natin, mga kababayan, that she is a impeachable official. No. Kaya nahihirapan kumilos, mahihirapan gumalaw yung mga yon. Pero kapag si Sara Duterte, mga kababayan, nag-resign, mas mapapadali ang buhay niya. 'Di ba? So, yung sinasabi ng mga DDS na hindi nag-iisip, sa totoo lang, mas mapapahamak si Sara Duterte kapag nag-resign siya. Wala na siyang, mga kababayan, wala na siyang shield. Wala na po siyang protection. Pinaka-protection niya yan na siya po ay BP pa rin hanggang ngayon. 'Di ba? Protection niya yan sa mga criminal charges against her. Nagagamit niya yan actually. Mga kababayan, di nawala na ng power itong si Sara Duterte kapag siya po ay nag-resign. Ang tawag diyan, mga ka-GPnatics, in short, no? Kapag siya po ay nag-resign, yan ay suicide para kay Sara Duterte. So, hindi niya po gagawin yan. Kaya nga, itong mga ito, ang ginagawa nila ngayon, hindi sila uma-attend, pinag-aaralan nila yan. Pinag-aaralan nila yung mga inilalabas dito sa Committee on Justice para pagdating sa Senado, dun sila haharap. Yan ang kanilang plano. 'Di ba? Yap, tama ka, Cheryl, 'di ba? Sandamakmak na kaso yan pag nag-resign si Sara. Ang dami niyan. NBI, DOJ, Ombudsman, ang daming kaso laban kay VP Sara Duterte. Kaya pag nag-resign, it's a suicide for her. Mga kababayan. Oh. Not totally immunity. Pangit kasi gamitin yung immunity Northern Kumot. Kasi pag ginamit natin yung immunity, baka sasabihin naman ng mga iba dyan, ano to? Pagagaya kay BBM? Hindi. Mga kababayan, kaya ang ginamit ko yung shield protection. No? Para mas accurate. Kasi pag sinabi mong immunity, parang katulad ni presidente yan. Pero it's, 'di ba? Parang katulad din naman talaga. Katulad din. It depends on how you interpret, on how you deliver, on how you explain. Kung ano ba yung napoproteksyonan kay Sara Duterte, bakit hindi nagpo-progress yung mga kaso laban sa kanya? 'Di ba? Hindi lang makasuhan on duty kasi, hindi, nakakasuhan. Nakakasuhan naman siya, pwedeng kasuhan. Actually, pwedeng yung tambakan lahat yan Kaya lang,
nakalagay lang sa archive, Cheryl. Kumbaga nakaano lang diyan, naka-pending, 'di ba? Hindi ito kumikilos, walang pagkilos na nangyayari. Kasi kailangan matanggal muna si Sara Duterte bilang Vice President, mga kababayan, para gumalaw ang lahat ng mga ito. Ang pinakamasaklap diyan kasi, kaya ang iniiwasan nila na hindi sila mag-resign kasi yung perpetual disqualification 'Di ba? Sabihin nyo, mga kababayan, ongoing yung trial, magre-resign siya. Hindi naman po ihinto yung trial. Mabuti sana kung ihinto yung trial. Diba? Kasi kapag nahinto yung trial, gagawin talaga ni Sara Duterte yan. Mag-resign na lang. Hindi po tutuloy-tuloy pa rin nila Diba? Sabi ni Ma'am Ninita Umali, maraming kakampi sa Senado mga Chinators. Well, hindi na po sigurado, mga kababayan. Hindi na po sigurado. Kaya nga sasamantalahin pa rin ng House of Representatives ang lahat ng kanilang mga katibayan laban kay VP Sara Duterte para pagdating po sa Senado, mga ka-GPnatics, magdadalawang isip po sila kung i-acquit ba or kung i-impeach sa VP Sara Duterte. No. Kaya maraming kaabang-abang na pwedeng mangyari. Pwedeng mag-shift ng positions ang mga senador kapag nagkataon. Di ba, Xiaofei? Oy, long time no see, Xiaofei, yan ang Shield de Bong Revilla that time. Ngayon, wala sa pwesto kaya ganyan ongoing. Tama. Di ba? Mga ka-GPnatics. Ang senador naman actually, ang pinagkaiba naman nila sa Vice President, sa mga senador, pwede mong kasuhan, pwede sila makulong while on duty. 'Di ba? Kahit sila ay magpo-progress 'yan. Sa kay VP Sara Duterte hindi. 'Di ba? Hanggang kaso lang ang nangyayari. 50-50 sa Senate. Pwede naman 50-50 pero magiging matinding laban talaga 'yan, mga ka-GPnatics pagdating diyan. Kasi pagalingan na 'yan ng mga abogado Pagalingan na 'yan ng mga prosecutors tapos ng mga defense ni VP Sara Duterte. Kaya syempre, mga kababayan, kung yung mga matatalino dyan, pero lang yung wala talaga, na alam natin sarado utak, kagaya nila Robin Padilla at nila Marcoleta, wala tayong mapapala dyan, kagaya ni Aimee. Pero yung iba, di ba, na ayaw masira yung kanilang karera at gusto pang tumakbo sa 2028, matatakot to mga to. Yan, masisira ang credibility ng Senate this time if they not to do their jobs, impeach. Oo, tama ka, Cheryl. Kung hindi nila gagawin ng maayos, no? Kung hindi sila magpapasya ayon sa tama at nakikitang ebidensya, of course, mga kababayan, may impact to, napakalaking impact para sa kanila. Tuloy natin to kay Jinky, sorry. This actually came from the press con of Attorney Powa, no? Mm-hmm. He was claiming that the cash and the bank deposit, eto na. which were not declared from 2018, if I'm not mistaken, up to 2025, hindi natin makita dun sa sala ni VP. Ito yung sinasabi ni Joel Chuwang Wow, no? Walang cash, walang bank deposit. Ang sagot dyan ni Attorney Powa, inilamp daw yon dun sa item na others, no? So my answer to that is for them to explain that. It's for them to prove that. At ang malaking question sa akin, why suddenly inilagay dun sa others? Kaya nga. When in the prior years, ang liwanag nasa cash. Correct. Liwanag nasa bank deposit. What prompted them to suddenly lump these items in the item others, quote unquote, no? What make change their mind? And they have to tally the amount, no? Magkano dyan yung cash, magkano dyan yung bank deposit, magkano dyan yung other personal properties. And that is why Alvin and Doris, further proceeding is really necessary. Ma'am, yung sa kay Attorney Manases, baka po kasi ang sabihin po niya is
Teka muna, private individual ako eh. Ang Oo. ini-impeach niyo yung asawa ko. Wala akong kinalaman dyan. Hindi ako yung ini-impeach niyo. Bakit pati yung record ko ng labas-masok ng pera, hindi yung total account ha? Kasi Oo. hindi nga natin alam kung magkano yung balanse niya sa bangko, pati ng Vice President, kasi bawal ngang ilabas yun. Correct. Ang nilabas Pero good point yung question ni Alvin. Mga kababayan, bakit daw kasama sa kinakasuhan or kasama sa iniimbestigahan itong si Mans Carpio? lang is magkano yung transaksyon na pumasok, magkano yung transaksyon na lumabas. Oo, But you oo. cannot conclude na pag minus mo yung isa sa isa, yun ang kanyang bank. Hindi Hindi. ganon. Hindi Oo. ganon. Hindi ganon. Lumuluwa na yung So mata. paano yun, ma'am, pag giniit ng mister na, hindi ako ini-impeach, private individual ako eh. Hindi nyo ako dapat sinali dyan. Dito sa ating bansa, in the absence of a prenuptial agreement, no? May Most especially pinipirmahan. pagdating doon sa separation, complete separation of property. Kung walang ganyang agreement ang mag-asawa, the presumption is the property is conjugal. Oo. Conjugal Well, property, oo. or sometimes we call it absolute community of property. In principle, ang ibig sabihin niyan, ang pag-aari ni VP ay pag-aari din ng husband. At ang pag-aari ng husband ay pag-aari din ni VP. In other words, Okay, merong maiba lang ako mga kababayan, iko-connect ko lang. Yung kay Sharon Cuneta, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, Sharon Cuneta and Kiko Pangilinan, mga kababayan, meron silang prenuptial agreement. Okay? So yung salin ni Kiko, mga kababayan, hindi kasama yung pera nitong si Sharon Cuneta. Okay? Pero dito mga kababayan, in case of Sara Duterte at kay Mans Carpio, wala silang prenuptial agreement, mga kababayan. So therefore, yun ay conjugal bilang mag-asawa. Siyempre, pag conjugal, mga kababayan, consider as one. 'Di ba? Oh, join yan, mga ka-GPnatics. Hindi siya po katulad nung kay Kiko at kay Sharon. Kay Kiko at kay Sharon, magkaiba yung kanilang pera, mga kababayan. Parang hindi mag-asawa, no? Hindi, kasi meron silang prenuptial agreement na hindi pwedeng pagsamahin ang kanilang yaman. Siguro, isa tong pag-iwas pagdating sa politika. 'Di ba? for us to be able to look into Oh. the Vice President's property, if indeed there is unexplained wealth, we have to consider the fact na yung pag-aari ng husband ay pag-aari din niya Correct, ng correct. Vice President. And it is because of the conjugal nature of the property. That is why kasama yung husband in the Correct. clarificatory Oh. hearing. So, ibig mo sabihin, hindi niya maihiwalay. Oo. Na bakit? Pag hindi mo ba nila... Kasi hiwalay na records yun eh. Correct. Pag Tama, tama. present ninyo sa camera, ibig niya sabihin is, hindi ba pwedeng ang record na lang ng asawa ko sinabi niyo, hindi na yun sa akin? No, again, we are following the property regime of conjugal property, no? Kaya dapat nagkakaroon kayo, Alvin, Doris, dapat nagkakaroon kayo ng complete separation of property. So, ibig sabihin, mga kababayan, yan ang hindi na paghandaan ng mag-asawang Duterte. Siguro sabi nila, kung pwede tayong bumalik sa nakaraan, magkakaroon tayo ng prenup agreement. Para sa ganon, pwede ko nang itago yung mga nakaw na yaman kay Mans. Hindi naman siya tatakbo eh. Hindi naman siya politiko. No? Kung magnakaw man tayo, doon ko na lang ilalagay lahat. Hindi makikita yung yaman na nakaw. Di ba? Mga kababayan, actually pwede mangyari yun eh. Kasi nga, separate yung kanilang yung kanilang yaman. So kung may kaso, ang isang public official, mga kababayan, hindi mo naman pwedeng alungkatin yun sa kanya kasi meron silang prenup agreement eh. 'Di ba? Hindi mo pwedeng ipasok doon sa conjugal regime. Mga kababayan, kung hindi, mayayari ka sa batas. Yun ang exception. So, sabi siguro ni Sara at ni Mans, kasi naman dapat meron tayong prenup agreement eh. Yun. Hindi kinakailangan na, madam, na nakalagay o nakaspecify na joint property namin to o joint account namin nito? Well, I don't know if the AMLAC has the capability to do that. Remember, ang sinabina natin are transactions. Oo. We did not subpoena the accounts. So, ang anticipation namin,
ang marireceive namin, madi-disclose lang sa hearing, ay yung talagang Ito naman ang sinasabi ng mga DDS ngayon, mga kababayan. Pinapaliwanag na nga ng maayos, sinasabi nila, di ba yung mga transaction nang galing yan sa account? Tama naman sila sa kabilang banda. Kaya lang mga kababayan, it's a separate matters na yung sinabpina ay record ng AMLA. Hindi po record ng bank, magkaiba yun. Kumbaga, yung record ng AMLA, yan yung mga tawag dito mga kababayan na red flag ni bangko na pinaimbestigahan kay AMLA. Yun yun. So ibig sabihin mga kababayan, hindi kumpleto yung detalye. Unlike dun sa bank records na talagang lahat nandun. Doon sa record ng AMLA, iba po yung kanilang record. Kaya pagdating doon sa sinasabi nila na, ay lumabag kayo sa bank si Crisilo, hindi. Malayo. 'Di ba? Malabo. pumasok sa covered transactions regardless kung ito by joint or single account. Covered transactions and suspicious transactions. I do not know really kung sa pagre-report ba ng bangko papunta sa bank because it is the bank eh. It is who the bank. voluntarily reports. That is in compliance with the Anti-Money Laundering Act, no? Part no, na kapag nakakitang bangko ng covered transactions, report siya online papunta sa AMLA, no? Pag nakakita ang bangko ng suspicious, bangko nagde-determine whether the transaction is suspicious or not. Report din siya papunta doon sa AMLAC, no? So I don't know kung doon ba sa reporting na yon, ang AMLAC ba may capacity to identify kung anong bank account? Oo. Anong nature ng pag-aari nitong account na to? Is this single account or is it joint with someone else? Sino bang ka-joint? I don't know. Kasi nung nagre-report si AMLAC, parang ang naging disclosure lang niya are limited to covered transactions and suspicious transactions. I wish to add also, kasi nag-explain sila na para daw bloated yung amount. Kasi example ni Attorney Poa, pag mayroon kang ipinasok na 1,000, winidraw mo, zero na yon sa account, but actually, pag nireport siya sa AMLAC, the total is 2,000. Well, we do not deny that because ang subject matter kasi ng reporting sa AMLAC is transaction. Yep. Hindi naman account eh. Correct, Transaction ang nagiging questionable, Oo. yung pasok at labas. So, kung may pumasok na suspicious, that's one count. May lumabas na suspicious, that's another count. Correct. We are not bloating it. As a matter of fact, doon Marian nga Reyes. sa cover letter ni Executive Director Buenaventura, diba indicated clearly, Ma'am Press World. inflow. May nakalagay. Oo. For VP, for husband, total. Outflow for VP, for husband, for total. And then may nakalagay pa doon sa pinakailalim na not indicated whether inflow or outflow. But then, nakalagay pa rin, it is 790,000. 791. 790. What's this, million? Something like that. 791 million. That's to provide a tally of the amounts. No, what I wish to say, Alvin and Doris, hindi naman secret yun eh, na may inflow at may outflow. And we are not bloating the amount. What the AMLAC is trying to show, ito po yung mga questionable na pumasok at ito po yung mga questionable na lumabas. Actually, kung iisipin natin maigi mga kababayan, ano lang yun suspicious transaction at covered transaction. Kung yun ay billions na, 'di ba? Mga ka-GPnatics, iisipin mo na lang paano yung mga transaction doon na hindi kasama sa suspicious at hindi kasama doon sa mga covered transaction. So therefore mga ka-GPnatics, kung talagang bank records ang titingnan mo, makikita mo yon. Pagkano talaga yung laman total, 'di ba? Kasi hindi naman kasama doon sa mga report ng bangko sa AMLA yung mga maliliit lang na transaction na hindi naman suspicious at hindi naman covered eh. So kung iisipin natin, yung amount na nakikita natin ngayon, 6.7 billion in total, mga kababayan, na kung saan kung i-minus natin yun, isa-subtract natin yung inflow at outflow, meron pang naiiwan na 2.9 million. 'Di ba? Pero mga kababayan, ang hindi natin alam, what is the totality nung laman? How much is the totality nung laman
ng kanilang mga bank records talaga. Dahil hindi natin alam yung mga maliliit na pera di ba? Yung less than 500,000 na transaction, mga ka-GPnatics. So, ibig sabihin, hindi talaga yan totally, no? Hindi yan totally as a whole ng isang bank records. Simply, sabihin lang natin talagang, ano lang yan, yung suspicious tapos yung mga covered lang, yung talagang red flag pagdating po sa bangko. Kaya nire-report nila sa AMLA. The point of AMLAC there is not the balance, it's not the amount contained in the account, but the transactions which went in and went out, no? Yeah. Because what is questionable there is not the balance but the transaction. Correct, Opo. correct. Pero kung ito paliwanag mo na rin kasi maraming ang nalilito. Akala nila merong 6.7 billion pesos Oo nga. sa bank account Oo. ang Vice Hindi. Presidente, which is not the case. Ano po? Pero Yeah. bakit ho ba hindi uubra na ilatag na lang kung magkanong pera niya sa bangko at ibangga natin sa salin? Di ba mas simple ang ganun? Magkanong pera mo sa bangko versus the salin? You will remember, Alvin, no? Since day one of our proceeding before the Justice Committee, we've been taking the conservative route. We've been taking the safer route, no? Aware tayo, conscious tayo about the possibility of being questioned again before the Supreme Court because of the alleged violation. Sinabi ko na ito, we are of the position that the Justice Committee has all the authority to inquire into bank accounts. But nonetheless, because we wanted to be cautious, we wanted to be conservative, we do not want another petition in the Supreme Court. We opted to subpoena the AMLC instead of the bank. Correct, No? correct. And again, tama ka doon, Alvin. Kung ang gusto mong makita is yung balanse, bangko dapat yan. Oo. But we did not subpoena the bank. Kasi Pero kung nag-iingat ang gusto sila. mong makita are just the covered and the suspicious transactions in line with the anti-money laundering, no? AMLC yan. Matalino tong si Jinky Luistro. Pero ako mga kababayan, tama yung sinabi dito ni dating Senador Antonio Trillanes. Kung gusto talaga nilang i-debunk, no? Yung mga pinagsasabi doon, para hindi sila pag-isipan ng kung ano-ano, na merong suspicious, kung merong mga covered transaction, mga kababayan, simple lang ang gagawin nila 'Di ba? Just sign the waiver, mga ka-GPnatics, and the numbers will speak itself, 'di ba? Yan ay magsasalita na para sa sarili nila. Makikita mo yan kung magkano ba talaga, ano ba talaga yung mga transaction na meron dyan, kanino nang galing, 'di ba? From point to point, yung pinadalan mo, yung nagpadala sa'yo, 'di ba ganun lang kung kanino ka nag-transfer, mga kababayan, ganun lang kasimple yan Kung gusto mo talagang i-debunk, mga kababayan, at kung wala ka pong tinatago, napakasimple lang talaga. No? Pirmahan mo yung waiver ng Bank Secrecy Law. Ilatag mo dyan. Kung walang tinatago, pwede mong isampal sa kanila ang katotohanan. Pero, mga kababayan, nakikita naman natin Nakikita po natin na yung ginagawa nila ngayon ng mga remedyo, no? Sabi ko nga, whether legal or illegal remedy, mga kababayan, they will exhaust everything. Yan na nga yung ginagawa nila. To the point na lumalabas na yung kanilang kabubuhan na gusto lang nilang i-manipulate yung mga utak ng mga tao, magpapile ng kaso sa mga taong ito. Alam naman natin, yung mga taong ito napaka-cautious napaka-ingat. Yung mga taong ito, mga kababayan, sinabi ni Jinky Luistro, pwede naman namin isabpina yung bangko pero hindi namin ginawa para mas maging maingat kami. Yung instead na yung bank records, di gawin na lang natin yung mga suspicious at mga covered transaction. Sa ganun, mga kababayan, akala nila, no? Kasi pinag-iingat pa sila ng mga abogado, ng mga minions, ng mga Duterte, like Vic Rodriguez. Matalino si Jinky Luistro wag na natin sabpina para ayaw naman natin na ipatawag na naman tayo. Kaya naman ayaw naman natin na tayo ay ma-plug na naman ng Supreme Court. So instead, AMLA covered the transaction and AMLA suspicious transaction na lang.
Ay, nako, mga kababayan. Yun, di ba? Sir Roberto Cabe, yan ang pinakamadali talaga dyan. Alam nyo, sa totoo lang, umiiwas lang yung mga yan dahil kitang-kita na po talaga. Maraming mabubuking dyan. Kasi dun sa pag nag-sign ng waiver, makikita dyan kung kanino talaga nang galing yung pera. Sino yung nagpapadala? Mga kababayan. Di ba? Oh, sino yung mga pinapadalan? Saan ginamit? Naku po. Kaya ngayon, si Man Scarpio aligaga. Yan daw po ang katotohanan. Aligaga sila BP Sara Duterte. Uulitin ko na naman kaya hindi po natuloy yung trip nung nakaraan. Dahil natakot sila, kinabahan, kinabatutan. Nanginginig ang mga balls. Alright? So, yan mga ka-GPnatics, ang ating handog ngayong araw na ito at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na live streaming natin mga kababayan. Ngayon siguro hindi na tayo mag-aalauna ng live no, sa mga siguro mga alas 10 na palagi. Alas 10 ng umaga tapos 7:30 ng gabi. Mga kababayan, yan po yung magiging live natin. Kasi yung alauna, medyo sabit ako sa oras eh. Pero baka magkaroon pa rin tayo ng alauna. Depende po sa sitwasyon, mga kababayan. Okay? So, naimbag nga bigat kada kayo amin na po, mga kababayan, mga ka-GPnatics, mananghalian na po tayo. Ako ay kumukulo na rin ang aking tummy. Bye-bye, guys!